Kaya subukan yung di pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susubpin ako kayo. Bihira kayo. Puro tayo satsat. Manda kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpin ako kayo. Ayan na mga kababayan, sino kaya ang ipapasumpina na Senator Robin Padilla? Ito kaya ay si Martin Romualdez o ito kaya ay ang mga nag-recant na sila Saldico? Mga kababayan, panoorin po natin ang kabuuan nitong bidyong ito nang malaman po natin kung ano nga po ba ang sinasabi ni Senator Robin at ano po ang kinaugnayan sa atin ngayon nito pong mga nababalitaan. Ngayon mga kababayan sa bidyong ito, nako, mapapanood po ninyo yung mga video na hindi po halos napapanood ng lahat at hindi halos na ibabalita ng mainstream media. Dito makikita nyo po mga kababayan, ultimo ang mga Ilocano at mga kababayan ni Marcos Jr. ay talaga naman kinilala po at mahal na mahal si Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ito mga kababayan at sunod-sunod po ngayon ang mga krimen na nangyayari. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakabahala mga kababayan. Dahil kabi-kabila po ito kaya ay isa sa kanilang mga hindi po tayo nagbibintang or pero ito kaya ay pupwedeng magkaroon ng isang strategy para magbaba ng martial law mga kababayan. Dahil sa nakikita po natin ngayon, kahit saan ka po magpunta, wala pong panalo ang lahat na maaaring makalaban ni BP Inday Sara. Si BP Sara talaga ang susunod ng Pangulo, mga kababayan. Bueno, puntahan na po natin ang mga detalye. Ito ang sinasabi po muna natin sa inyo. Sino iboboto mo? Leni Robredo or Sara Duterte? National. Ang kulay? Kulay green. Green. Natural Duterte. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa ngayon? Ulit-ulit na lang. Hindi katulad ng panahon ni Digong, di ba? Marami mang hindi natin alam kung talaga, pero mas tahimik yung panahon ni Digong para sa akin. Yung war on drug, pabor kayo? Sa war on drugs? Oo naman. Lalo na yung mga barkada ko, nagtabaan. Pabor ka na ibalik yung war on drugs? Oo naman. Basta sa tamang proseso lang, sa tamang... Sir, yung nakikita mong impeachment ngayon na nangyayari sa Senado, anong masabi mo dyan? Sa impeachment, ano lang yun, para sa akin na isang propaganda. Propaganda lang siya na, alam mo na, para sirain. Para magagulo. Mas marami pa, mas unahin pa nga yung flood control kaysa sa impeachment. Diba? Ayan sir, ano masabi mo sa flood control nangyari? Mayroon bang baha dito? Sa lugar niyo Meron, naman? meron. Yan, sa Ansena. Ganun pa rin. Flood control? Lubog pa rin. Lubog pa rin? Wala pa rin pagbabago. Dapat po bang mabuksan yung flood control kasi napakalaking trilyon ng Pera ng taong bahay niya. Natural. Nakakailangan buksan talaga yan. Kaysa sa impeachment, halimbawa, magkano pa lang ang budget sa impeachment sa isang araw pa lang, milyon na. O, diba? Kung yung milyon yan, inilaan mo na lang sa panibagong flood control kaysa sa impeachment. Di mas nakatulong pa yan kaysa sa impeachment na puro paninira, propaganda lang yan. Sir, ito na lang, mensahe mo kay BP Sara Duterte. Laban lang, Inday. Nandito kami sa likod mo. Solid, 32 million, magiging 35 million, hanggang 40 million yan. Solid. Thank you, sir. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Totoo or magkakatotoo itong sinasabi ni Sir na solid po yan ang 35 million or magiging 40 million pa yan ang boboto kay BP Inday Sara? Comment down below mga kababayan ha. Eto na. Itong si Sergeant Cote sa mga kababayan ay nag-recant na at mayroon na pong inilabas na video. Panoorin po muna natin itong inilabas na video dito kay Sergeant Gutesa. At ngayon mga kababayan, ikukonekta natin itong mga sinasabi ni Senator Robin, dahil naalala natin dati, nagkaroon po ng last na Blue Ribbon hearing, dyan nga po sa committee ni Senator Marcolita, noong sila pa ang majority. At isa dyan sa kasama si Senator Robin para po makarating ang Brave 18 that time. So ngayon, nagrekanta po ito, di ba Senator Robin, marapat lang din ay patawag mo na rin itong mga ito? Nako, si Sergeant Cotesa at itong apat na mga nag-recant.
Para magkaalaman talaga mga kababayan. Dahil dati kitang-kita naman kusa nilang pinunta dyan di ba? O, panoorin natin itong video na ito. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuhang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang 1 minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Tingnan niyo mga kababayan na si Sergeant Gutesa nagpunta po dyan sa Senate, no? Ay wala po siyang kasama Kung talaga, ito tandaan niyo po mga kababayan, kung tinatakot itong si Sergeant Gutesa at pinilit lang, di ba isa kang dating Marines? Tama hindi? Di ba yung ang ipinabubulgar sa'yo presidente at itong si Martin Romualdez is speaker? Hindi ka ba natakot doon sa mga yon? Mas natakot ka talaga kay Marcoleta at kay dating Congressman Mark Defensor? Parang kakaiba naman yata mga kababayan kasi nga para bang pinilit lang daw siya, pinakot lang daw siya, di ba? Natakot ka talaga sa kanila? At kung natakot ka, ito pa mga kababayan kung natakot ka Gutesa, bakit mag-isa ka lang? Bakit wala ka man lang kasama? Ha? Bakit wala kang kasama dyan, no? Alam mo kung bakit? Di ba nung hearing mismo na yon, ayaw mo nga magkaroon ng inaalok ka ni Buyeng ng security? Di ba? Ayaw mo nga dahil sabi mo kaya mo ang iyong sarili. Kaya mo, di ba? Ikaw may sabi noon Naalala nyo yun mga kababayan? So dito makikita natin, itong pagre-recant ni Gutesa, nakikita natin isa na itong kasinungalingan. Kasi kung talagang pinilit ka lang noon at wala ito sa kalooban mo, ibig mo bang sabihin, di ba, binulgar mo, papuntang Malacanang, delivery, at kay Martin Romualdez? So ibig mo sabihin, mas matapang, mas malakas si Marcoleta at saka si Defensor kaysa kay BBM at saka dito kay Martin Romualdez? Di ba? Sablay At isa pa mga kababayan, Sergeant Gutesa naman, sino ba ang maniniwala din na hindi mo kayang tumakas dyan, hindi mo kayang umalis dyan? Oh, di ba mga kababayan? Dati kang Marines Di ba? Kayang-kaya mo umalis dyan. Patunay yan, mag-isa ka lang, ibig sabihin, kusa mo yan at yun ang sinabi mo nung una. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez.
Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi Adlib ba yun mga kababayan? At saka pagalit ba yun? Napakabalat sibuyas mo naman. Tandaan mo, isa kang Marines. Sanay ka sa mga ganyan. Hindi ka nga minura eh. Di ba? Hindi ka tinuturuan, hindi ka dinidiktahan ni Marcoleta. Anong tawag niyo kay Lacson? Na si Lacson ang sumasagot doon sa dalawang witness niyang babae na nakatabin pa yung mukha. Ito naman bilyonaryo na ito eh. Nasita nga kayo ni BP Inday, di ba? Ba't ang pangalan ninyo bilyonaryo? Alam niyo mga kababayan, minsan, ito, masigwi lang tayo ng konti ha. Sigwi lang tayo. Alam niyo ba na hindi lang naman po pwede basta na lang lumitaw lahat-lahat. Katulad sa atin, itong VMR channel, may kahulugan yan. Yung kaibigan ko, Bisdak Pilipinas, Badong Aratiles, may mga meaning yan kung bakit yan ang gusto nilang si KPL. Ang bansang loyal, di ba? May mga meaning yan. Ako naman may meaning din sa akin. Bilyonaryo, may meaning din to siguro, ano? Bakit bilyonaryo? Isa, channel to, channel 7, channel 5. Ito billion eh. Anyway, bakit hindi nyo ini-emphasize dati? Katulad kay, pangalan nito, si Salamat kayo, Queen of Insertion, Our Lady. Si Reza Hontiveros. Diba? Bakit hindi nyo hina-highlights na nag-recant din yung witness na kanyang kinuha na nakatabon ang mukha? Ito nga ang kakaiba mga kababayan, pansinin nyo ha. Pag witness galing dito sa Mapadilawan, Pinklawan at dito sa Palasyo kay Marcos, Panig, mga naka-face mask. Naka-face mask yan pag nagsalita. Pero pag nag-recant na sila, wala nang face mask, lantad na yung kanilang mukha. Katulad ni alias rin di ba? Ito rin naman sa kabilang banda naman, dito naman sa grupo ng mga panig sa mga Duterte, kalaban ng mga Dilawan, Pinklawan at makabubunista, mga loyalista. Dito naman, lantad. Katulad ng 18 Marines before, di ba? Ngayon, 14 plus 3. 17 pa rin. Lantad ang mga mukha. Wala silang face mask. Pero pag nag-recant na, ayan na, katulad ni Gutesa. Di ba dati si Gutesa ganyan? Walang tinatago. Ay, hindi pala. Naka-ano pa lang si Gutesa ngayon. Okay pala ngayon.
Pero yung apat, di ba na nag-recant na Brave 18, 14, 4, sorry. Naka-face mask na sila, tagun-tago na. Ano yun, natakot na kayo bigla? Eh, hindi ko makuha yung logic nila, no, mga kababayan. Parang ito rin si Gutesa. Hindi ka natakot sa mga Marcos at sa mga Romualdez, natakot ka kay Marcolita at saka kay Mike Defensor? Yun yung ibig mo palabas, Gutesa? Ganon din ang gustong ipalabas ng mga apat na nag-recant? Ganon din? Ang sagwa, mga kababayan, ano, parang ang hirap bilhin ng kanilang istorya, no? Ang hirap bilhin ng kanilang script. Hindi siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Mari namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Oh, pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez. Eh sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? O di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Correct. So ako ang ombudsman. With due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Ayan, no, mga kababayan. Kaya itong si Remulla, Remulla, kung talagang desidido siya ditong panagutin itong si Romualdez, ahabay ilabas niya yan. Mayroon pang 28 no? Kahit nag-recant pa yan si Gutesa. At ang sagwa dito kay Gutesa, mga kababayan, dahil pagkatapos niya magsalita dyan, saka naman lumabas itong si Zaldico at pinatutunayan yung sinabi niya. Kaya Gutesa, nako, wala. Kawawa ka rin, Gutesa. Ganda na sana, bayani ka na sana. Pinanindigan mo na sana ang pagiging bayani mo, kaya lang mula nauna kang naging bayani tapos naging Judas ka. Wala kang pinagkaiba doon din sa mga yung si Judas na apostolis ng ating Panginoong Kristo. 'Di ba? Bayani, ano na 'yun eh. Kasama siya ng ating Panginoong Kristo kumakain eh. Kapi-kapiling kaya nga treasurer siya, 'di ba? Kaso biglang nag-Judas. Parang ganun kayo, pati yung apat na nag-recant. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kaya dapat talaga ituloy itong investigasyon dito kay Sergeant Gutesa at sa mga apat pa nag-recant. Sana ito na, no, itong gustong gawin ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Pero bago natin puntahan si Senator Robin Padilla, nang gagalaiti sa galit at sino yung kanyang ipapatawag, pakita po muna natin ito, mga kababayan, kasi may kinaugnayan pa po ito dito. Ayan po, isa na naman pong artista na si Andrea, ang nagngangalang Andrea Del Rosario. Ito po ang kanyang sinabi, anyari na sa Malita, #Philippines, #Waterworld. Ayan po, mga kababayan, ito pong si Andrea Del Rosario ay isa rin pong artista na nagtatanong din ano na ang nangyari sa Malita. Dahil natigil na po ang investigasyon, mga kababayan. Nalilibang po tayo ngayon sa impeachment dito kay BP Inday Sara na wala na pong kakwenta-kwenta, ano? Wala naman pong pinagkagastusan lang po natin, wala pong kakwenta-kwenta. Okay? Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Panoorin na natin si Senator Robin Padilla bago natin puntahan ang mga Ilocano, mga kababayan, nagsalita na. Galit na galit dito kay Marcos Jr. At talagang mas lalo silang napamahal kay BP Inday. May maganda pong ginawa si BP Inday sa mga Ilocano, mga kababayan. Na talagang ito pong maliit na bagay, pero alam mo yon, sa panahon ng kagipitan,
sa panahon ng pangangailangan, ang isang maliit na bagay ay nagiging napakalaking pakinabang. Panoorin natin si Senator Ruben. Sino ba itong kanyang papaimbestigahan? Manda kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpin ako kayo. Senator Ruben, sana i-request mo naman yan sa Senado, no? Kabagamat hindi kayo ngayon may hawak ng blue ribbon, yung flood control, siguro mag-ano ka dyan, Senator Ruben, mag-ano ka, yung tawag nito, yung mag-privilege speech. Ibalik natin ang investigasyon sa flood control kasi ito talaga ang gustong marinig ng taong bayan. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo, kaya nararamdaman ko. Kaya subukan yung di pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susumpin ako kayo. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. May hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Ang tagal. Masyado yung pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa ng video eh. Mali kayo dyan, Meta. Talagang tayo dyan, di tayo magkakasundo. Pagdating sa ganyan ng mga pamamaril na ginagamit yung live nyo, wow. Dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayo dyan, yung mga nagpapakalat niyan. Dapat mabilis kayo mag-take down yan. Tapos pati yung nag-share niyan, dapat tinitake down ninyo. Ka dyan, Senator Ruben. Alam mo, Senator Ruben, napakalaki ng punto na sinasabi mo. Alam mo kung bakit? Itong si Manny Pacquiao before, no, nung hindi pa ako, nag-ano na ba ako noon? Nagpa-politics na ba ako noon? Hindi pa ata eh. Bago yata ito ng eleksyon eh. May laban si Manny Pacquiao na kinover ko, Kinover ko itong laban ni Manny Pacquiao at isinare ko po sa Facebook live. Abay, saglit lang mga kababayan, kinat na kaagad ni Facebook eh. Ganon din sa YouTube eh. 'Di ba? Magkaiba kasi ang YouTube at saka Facebook, pero parehas po 'yun, saglit lang. Kinat kaagad mga kababayan. Tingnan mo laban lang ni Manny Pacquiao 'yon. Hindi naman natin nilalang yung laban ni Manny Pacquiao. Ibig sabihin, ang punto ko lang dito, in comparison naman dito sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga na ni-live nitong suspect ang kanyang ginawang pamamaril doon sa loob ng eskwelahan, kitang-kita po at hindi po ito kinat kaagad or pinutol kaagad ng Meta. Samantalang andyan lang sila, nakatanghod lang. Ang bilis nga na po niyan eh. Yung Meta na yan eh, di ba? Ibig sabihin mga kababayan, mukhang mayroon din po silang, mayroon din kaya silang gustong ipahiwatig nito? Sorry Meta, hindi po ako nagbibintang ha. Pero mga kababayan, naku po, manggugulat po kayo. Mamaya, ang dami na pong mga gulo ngayon. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Kaya lang yung video, hindi ko po pwedeng ipapanood ha. Grabe po, ho? Hindi yan tama. Parang binibigyan nyo ng yung bata, ginawa niya yun eh, para, panoorin siya, tapos binigyan nyo siya ng airtime. Igagayahin ng ibang bata yan. Oo. Dapat talagang makita na pag gumawa ka ng ganyan, tanggal. So, hindi na sila mag-iisip na pag ito ginawa ko, hindi naman pala mapapanood, hindi naman pala, ganun dapat, mabilis. At saka yung IP address doon, suspindihin ka agad. Oo, kasi kita naman po nila yan eh. IP address ng cellphone na yon, suspindihin ka agad para magkaalaman na. Masamang balita, fake news, ang bilis nyo eh. Oo. Pero pagka ganyan na aagapan natin, bagal nyo. Correct. Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayo.
kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas na gumagawa kayo ng mga tama na, maawa kayo, ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Hindi na tama yan. Bata na yung namamaril. Ano yan? Sa loob ng paaralan. Siguro, kung hindi kayo nakakaramdam ng sinasampal kayo ng mag-asawang sampal at tadyak, kailangan mag-ano na tayo. Wala na tayong pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, i-ban kayo rito sa Pilipinas. Aba, kung nakagawa yan sa ibang bansa, bakit hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Kung talagang totoo na gusto nating mapigilan itong mga ganitong klaseng krimen, gayahin natin yung mga batas ng ibang bansa na nakokontrol nila yung media, yung mass media, nakokontrol nila yung social media, lahat ng lumalabas dyan, nakokontrol. Yung mga palabas sa online, yung mga yan, kontrolin lahat yan. Kung totoong seryoso tayo, kung totoong talagang gusto natin talaga na proteksyonan ng mga bata, hindi pwede puro satsat, tapos papayagan nyo. Bihira. Manda kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpina ko kayo. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo, kaya nararamdaman ko. Kaya subukan yung di pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susumpin ako kayo. Bihira kayo. Puro tayo satsat. Ganda sana nitong sinasabi ni Senator Robin, mga kababayan, kung pati itong si Gutesa, ipasubpi na niya rin, at saka itong 4 na nag-recant, mga kababayan, Bakit? Kasi yung 4 na nag-recant na yan, nandyan po si Senator Robin ng mga panahon na yan, mga kababayan. Diba? Yung 4 na yun, nagsalita din yun doon sa hearing na ginawa nila Senator Marcolita at Senator Robin. At talagang, diba, naalala nyo, mga kababayan, buwis buhay din si Senator Robin dyan. Tinulak pa nga si Senator Robin dyan, nagkaroon pa nga ng commotion, mga kababayan, di ba? Ang tindi po ng dinaanan nila si Senator Robin dyan, Kaya sana, patawag din itong si Gutesa at saka itong yung 4 na nag-recant. Sayang lang talaga at itong dalawang Judas, Joel at saka si Chess ay bumaliktad. Kung hindi, tuloy-tuloy sana ang investigasyon ngayon, mga kababayan. Kahit ano po ang pakiusap natin kay Senator Robin, hindi po niya kaya ding gawin na magpumilit siya na siya magpaimbestiga. Dahil ito pong si Binda Lutol po, mga kababayan, siya po ang may hawak ngayon. At allergy na allergy po sila dahil tatamaan po sila, dahil nabulgar po sila na sila po ay sangkot. Ngunit ito po ang gusto ng taong bayan. Tingnan nyo pati yung artista si Andrea Del Rosario. Diba? Hinahanap po ano na ang resulta sa flood control, mga mali-malita. Pero good job pa rin, Senator Robin, dahil mahalaga pa rin itong pinupunto mo rito tungkol naman ito sa mga kabataan. Pero sana, Senator Robin, dagdagan mo rin, mag-privilege speech ka dyan. Isama mo po yan pag yung mga nagre-recant na yan. Automatic na yan kung ano yung kanilang unang ibinulgar. Kamukha niyan, sabi nila, nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Plunder yun, Plunder yun, pandarambong yun. Yung kaso nung kanilang inakusahan, nang mag-recant sila, dapat yun din ang kaso nila. Tama hindi? Dapat ganun ang gawin ni Boyeng kung seryoso talaga, mga kababayan. Diba? Speaking ng sinasabi ni Senator Robin na pumupunta siya, ito ang isang pinakamasipag, mga kababayan, na pumupunta talaga dyan sa mga lugar-lugar na yan. Ayan po, tinan niyo mo ng ating BP, talagang napakasimple, pawis na pawis. Panoorin natin, mga kababayan, ang ating napakagandang BP. Bagamat talagang pagod na yung itsura, ay hindi pa rin po nanghihimagod. Bisitahin, puntahan po ang ating mga kababayan na ang panahon kung saan ang kanilang kalungkutan
Ito mga kababayan, panoorin po natin. After nito, punta na tayo doon sa mga Ilocano mga kababayan na naku po, ito na yung magpapatunay na pati Ilocano ay sinusuka na po si Marcos Jr. Na nandito ako sa Zamboanga City at ako at yung buong Office of the Vice President ay nakikiramay doon sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari at nandito dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng Yan mga kababayan. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Sabi ni BP Inday Sara, pawis na pawis si BP Inday, no? Pero talagang pumupunta po siya sa mga lugar-lugar ng ating pong mga kababayan. Ngayon ito, bigyan ko lang kayo ng idea mga kababayan kung paano maging reality yung sinasabi ni BP Inday Sara, no? Na ipagbawal yung mga apps mismo ang magbawal doon sa mga minors. Kung inyo pong matatandaan mga kababayan, sa mga apps, no, na katulad sa mga motor taxi, sa Lalamove, hindi ko alam pati sa Grab, pagka nag-download ka, ay kailangan, nagre-required sila ng selfie. At hindi lang yan basta selfie. Kailangan, gumalaw-galaw ka, kanan, kaliwa, at di ba? May ganon, di ba? Mayroon pa nga dyan, magbe-blink pa yung kikisap yung mata mo, di ba? Di ba ganon mga kababayan? So para ito, sa security ko talaga na ikaw yon. Dahil mayroon na po ngayong gumagawa na, di ba naalala nyo yung tungkol doon sa, ano ba yung ID yun mga kababayan, na, ayun, sa SIM card registration, unggoy. Picture ng unggoy ang nilagay nila mga kababayan, di ba? Ay nakapag-registered eh. So maaring mangyari din yon. Pero kung gagawan po ng mga paraan na bago ka makapag-registered, talagang makikita kung sino yung nag-registered, mapaprocess muna na hindi ikaw talaga yon, di ba? Yun mga kababayan. So siguro doon makikita na kung bata or minor nga yung nagda-download ng isang laro na hindi dapat panoorin ng mga bata. Di ba mga kababayan? Ito. Speaking of, pumupunta si BP Inday, ito po mga picture mga kababayan. Ito naman po, Sara Duterte leads food aid drive in Lanao del Norte. Look, Vice President Sara Duterte visited Barangay Masibay in Nunungan, Lanao del Norte, where the Office of the Vice President OVP distributed food boxes to residents through its relief for indigents and individuals in crisis and emergencies program. In coordination with the OVP Western Mindanao Satellite Office, Duterte said the assistance aims to help families cope with rising oil prices amid the continuing conflict in Middle East. Duterte also thanked local officials and residents for their support and warm reception during her visit. Ayan po mga kababayan ang picture, no? Ayan po ang picture ni BP Inday Sara. Ayan po yung bata, mga kababayan. Ayan. Itong mga picture ni BP Inday Sara, may mga nakita akong nag-post. Ginawa ng kulay ng mga ogag, no? Mga bubunista. Na ito daw na batang ito, ayaw daw kay BP Inday Sara. Palibhasa kasi wala po silang laman ng mga kokote. Ginawa ng panira ito na itong bata daw, warang takot na takot daw di umano kay BP Sara. Pero tingnan nyo yung mga mukha ng mga magulang. Ikaw ba naman natural naman yun yung bata, di ba? Pag maliliit pa. Minsan nangingilala, di ba? Minsan naman mabilis lumapit ang bata. Ganun talaga eh.
Tapos ito naman, ito wala daw pa alam, sabi doon. Mga gago lang talaga mga kababayan, no? Di ba? Mga ogags lang talaga, no? Pero ito naman, hindi na po nakapunta si BP Inday Sara, pero nakapunta po siya virtually. Pero kahit virtual lang po, naramdaman po ng mga taga-Norte at kababayan ni Marcos. Siyempre, Ilocano dayta. Gayam! Tunog kayo man. Yan mga kababayan, ito sinasabi natin. Post po ito kahapon, no? Ni Din. Sabi dito, kapag gusto may paraan. Nag-abot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng natabunan ng landslide sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City through video call, nakataba ng puso. Sabi ni Din mga kababayan. Isa pong Ilocosur, from Cervantes Ilocosur. Yun ang kanyang post. Pero panoorin na itong kanyang post mga kababayan. Tingnan natin. Ayan po yung picture. Ayan, nakakapag-video call si BP Inday Sara. Video call lang, virtually, hindi pumunta si BP Inday pero ang presensya niya ay nakataba na ng puso sa atin pong mga kababayan na mga Ilocano na supposed to be, ito ay ginagawa ni Marcos Jr. Una, kanya po itong sariling mga kababayan. Pero, dahil nga itong si Marcos Jr., wala naman po itong pakialam sa mga kababayan niya eh. Diba? Dito nga sa Metro Manila, wala naman itong pakialam. Bahala kayo sa buhay ninyo dyan. Diba mga kababayan? Basahin natin ang mga post, mga comment ng tao. Sabi ni Brenda Jacob, Gambala, Tiktika, sabi niya kahit palamura, kung ganyang sitwasyon ay may respeto pa din. Kita mo? Anong ibig sabihin? Di ba? Sabi naman sumagot si Dinden, itong nag-post, win mo't iman. Ang ibig sabihin nun mga kababayan, parang sang-ayon siya, no? Win mo't iman. Oo. Kasi medyo yung Ilocano dito, baka may halong igorot, kangkanaoy, kay General Bantag, nakalimutan ko na, no? Takmahuwatan jay dado mga Ilocano da. Ano nga ba yon? Ibaloy. Yan, Ibaloy yung. Sabi pa rito ni Brenda, sumagot, importante no kasta nga pasamak, ammo daay irespito imam uray busy mayaten. Medyo naintindihan ko na ito mga kababayan. Medyo marami-rami na ang hawig sa Ilocano. Mukhang hindi ito basta Ilocano lang. Mukhang kangkanaoy o kaya Ibaloy po ito. Hindi ko alam Pakiano nyo nga mga kababayan ko anong tribo po sila. Sabi dito, Tagalog ko importante no kasta nga pasamak. Ibig sabihin, importante pag ganyang pangyayari, ammo daay irespito imam uray busy mayaten. Ibig sabihin, importante kahit ganyan ang pangyayari, alam niyang rumispito at irespito. Yung ganyan. Kahit video call lang, maganda na. Mabuti na yan. Mayatin. Sige nga, mga Ilocano dyan. Tensya na sa mga pure na Ilocano kung mali yung pagkakatranslate ko Ganda kasi basahin nito mga kababayan, mga Ilocano kasi ito eh. Ito po kasi mga kababayan, hindi ko po sure kung ito yon na napanood akong video, hindi ko na maalala kung kailan natin ipinalabas yon. May video na sumisigaw ng malandslide yung party dyan sa Baguio na mayroong isang matanda na nasa bedridden or naka-wheelchair tapos na nagla-landslide ang kanilang lupa, naghingi sila ng emergency rescue. Yan nga po mga kababayan. So, itong si BP Inday Sara, kinikilabutan ako. Nagtatayo ng balahibo ko mga kababayan, no? Oo, promise, nagtatayo ng balahibo ko talaga. Ayan, nagtatayuan talaga, promise, Kasi alam mo bakit? Nararamdaman ko kasi yung appreciation, na-appreciate nitong mga taga-Baguio, mga Ilocano,
itong ginawa ni VP Inday Sara. Supposed to be, bilang Ilocano si Marcos Jr., gagawin niya ito pero hindi niya ginawa, mga kababayan. No? O, 1 day ago lang po itong nakapost eh. Yesterday, 12 p.m. Kahapon lang po ito ng alas 2. Basahin pa natin ibang comment. Sabi ni Abel Toth, asina palamura kanam, yam asam ibaga ay wada respeto na, san kanam dia kit plastic siya. Medyo mukhang may mukhang, ito, hindi ko masyado naintindihan mga kababayan, pero asina palamura, mukhang ibaloy nga yata ito. Asina palamura kanam yan asam ibaga ay wada respeto na, san kanam di ket plastic siya. Hindi ko masyado maintindihan ha. Tingnan natin ang sagot. Totoo daw ha, English kasi. Data, puro pasyar ni VP ay apo lamang sika amum nga pagmaymay sa andakan umasidog kapay kade inimism, yung nakikipagngitian, kapay kade di pay plastic kano kasjay siyempre adda sakit ri na jay tao apan pailang ay inna saan agpapada ti tao. Di ba sister? Ngum kustunan matres tao laeng sumungbat ti sabali tao. Maga baken plastik na prangka lang asin kasta di kaaduan ay Bisaya, Muslim, din udom, manangkali das pautang ina. Hindi ko alam kung PI to ha. Tandin bayaw ko dati natal na ayaket na ikamang sidiket ayaket sa bali ay manag ibaga. Mukhang nagmumura ito mga kababayan. Mukhang basher ni VP Inday Sara. Kasi sumagot itong Brenda Jacob Gambala tiktika, di ba? Na humahanga dito. Sabi dito, ay, di wow. Medyo hindi kasi Ilocano pure mga kababayan. I mean, hindi kasi Ilocano ito na buo no? Kangkana native ito sa Ibaloy or kaya Kangkanaoy siguro to. Sabi dito ni Brian Palian kay Abel Tot, Adam kankanan satay adika inmo edeg an datas adika siguro nakipulpulapul singaet da mamingsan lawakan natin pag unawa nga kuna ti Tagalog. Mukhang magandang sinasabi nito. Lawakan natin. Kaslamot piman ti ama nga idi na landslide jay 070 jay atamok ket in my piman nga nakiramay ket uray kas nalag anan tiri na dagiti pamilya dagiti natayan ijay mga landslide iso gamin mo ti pagmayatan ti Duterte ta nasideg ta iti masa. Kumbaga, walang kaarte-arte. Ammo dati bumaba same with Robin Padilla. Mga kababayan. Ito medyo naintindihan ko ito eh. Sabi dito no, kaslamot apiman ni ama na adjay ide na landslide jay 070 jay atamek. Ket in my piman, ibaloy nga ito kasi ganito narinig ko kay General Bantag nga nakiramay kot uray kaskas nalagatan ni na dagiti pamilya nalaganan siguro nalagatan nabigatan or nagaanan nalagatan, di ba? Ano ba ang nalagatan? Nabigatan or nagaanan? Ijay nga landslide iso gamin mete pagmayatan. Iyon daw yung nakakabuti. Ti Duterte ta naasideg
ta iti masa, malapit sa masa na asidag da iti masa. Kumbaga, walang kaarte-arte. Wala daw kaarte-arte, nalalapitan, malapit sa masa. Ammo dati bumaba. Alam nila yung bumaba sa taong bayan. Same with Robin Padilla, mga kababayan. Ayan, no, basahin niyo po itong post nitong Igorot, no? Ito pa mga kababayan, sabi ni Igorot, Bulagayan. Wow, kasta kumaamin nga politiko may malasakit. Mabuhay ka, Madam VP Sara. Sabi niya rito, wow, kasta kumaamin. Wow, ganyan sana lahat ang mga politiko. May malasakit. Mabuhay ka, Madam VP Sara. Ayan po yung mga comment dito ha. Binabasa ko lang sa Igorot Bulagawin. Sabi naman ni Irilav Gox, my son president ever, sabi niya. Sabi naman ni Griselda Acyapas, maraming salamat VP and God bless. Wow, buti pa si VP Sara. May malasakit, sabi naman ni Inamalig Tigurutak. So nice, Vice President VP, sabi ni Lingaw-Lingaw Vlog, sabi niya. Sabi naman dito, you still have faith in the people who are now official, sabi ng isa. Sabi naman ni Winnie Yuen, makatao po talaga ang mga Duterte, nakaapak yan sila sa lupa at higit sa lahat, mahal nila ang Pilipinas. Sabi naman ni Am Sagayo, may malasakit ang VP. Sabi naman ni Tandayo Navarro Cesar, ambag pay tay VP, through video call, jay admin nga ta on ni Anti-Claire, busy damot, te impeachment. Aya, kot inayan ade. Naintindihan nyo? Sabi ni Tandayo Navarro Cesar, imbag pay tay VP through video call jay admin nga ta on ni Anti-Claire busy damot impeachment. Ayakot inayan ade. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng ayakot inayan ade ha. Pero sabi dito sa Tagalog, imbag pay tay VP through video call. Mabuti pa si VP Sara kahit through video call lang, nakikiramay, nagpaparamdam sa tao. Samantalang ang admin at saka si Anti-Claire, busy sa impeachment. Hoy Anti-Claire, mag-aaral ka ng Ilocano kung hindi ka Ilocano. Pansinin mo nga ito mga kababayan ni Marcos Jr., basahin mo nga ito mga ka-comment. Di ba? Puro po mga pabor kay BP Inday Sara at na-appreciate po ni BP Inday Sara. Kahit hindi nakapunta, i-video call lang yung pamilya, abay maliit na bagay pero napakalaking bagay po nito. Ito, gusto kong sampulan ko kayo mga kababayan ng isang maliit na bagay pero napakalaking bagay pag panahon ng pangangailangan iyong maibigay. Bigyan ko lang kayo ng maigsing halimbawa. Let's say halimbawa, panahon ng piyesta, panahon ng Pasko, panahon ng bagong taon, may mga okasyon, birthday, di ba? Basta ibig sabihin, napakaraming pagkain. May handaan kayo, di ba? Yung mga panahon na yan, napakaraming yung pagkain. May mga pera kayo, may trabaho, magandang kita, di ba? Subukan mong yung time na yan, magregalo ka, magbigay ka ng pagkain sa kapitbahay mo. Di ba parang hindi nila ma-appreciate? Pero subukan mo, yung walang-wala sila, sa araw na walang-wala sila, bigyan mo ng 1 kilong bugas. Aba, talagang abot langit ang pasasalamat niyan. Bakit? Kasi sa panahon ng walang-wala, doon kailangan. Katulad po nito, yung pamilya down na down. Kontakin mo, isang vice president, mag-i-effort para i-video call kayo, kumustahin man lang kayo. Di ba nararamdaman ng taong bayan? Hali, sige nga, kayo ngayon yung mayroong kamag-anak na nasawi dito sa mga landslide, bagyo, ano man nangyaring kriminalidad.
tawagan kayo ng Vice President, anong mararamdaman ninyo? Sige nga. How much more pa kung presidente? Tama, hindi. Hindi nga magbigay ng pera yan. Di ba? Tawagan lang kayo. Alam mo yon mga kababayan, mararamdaman mo, importante ka pala. Importante ka pala. Sabihin mo pang hindi mo binoto, lalo na kung hindi mo binoto, pagkatapos may ganitong panahon na down ka. Mahal mo sa buhay, nasawi. Trahedya man, disgrasya man, aksidente, kung ano man, krimen man. Pero mayroong isang vice president na pumunta or video call man lang, nag-effort, kahit walang binigay, ano mararamdaman mo? Sige nga. Sige nga, i-comment mo mga kababayan kung ano mararamdaman mo. Di ba makakaramdam ka ng sobrang walang pagsiglang kaligayahan? Yung appreciation mo kung nag-uumapaw. Masasabi mo sa sarili mo, isa lang naman akong ordinaryong mamamayan. Pero pinahalagahan ako. Tinawagan ako ng pangalawang pangulo ng ating bansa. How much more kung pangulo mismo? Plus kababayan mo pang Ilocano. Anong mararamdaman mo? Di ba mga kababayan? Siguro kung may puso kang may puso kang laman, malambot, hindi pusong bato, mararamdaman mo yung nararamdaman ko rin. Ako nga, hindi ako Hindi ako yung rito, pero ramdam ko, di ba? Yan po ang sinasabi natin mga kababayan. Marami pa pong comment dito, no? Napakarami pang comment nito, napakahaba ng comment. 175 comment, 2,400 ang likes at saka heart. Pero may mga comment pa rin na mga, alam nyo na, sabi dito ni Joydes, di ba matulungin, di tulad ng iba, pakitang tao lang. The best talaga si BP Sara. Ay wow, that's good to know. Sabi nga, baka may hater. May hater talaga eh. Sabi naman ni Mami Mare, nice. Takkel nga advantage, taklos ni Robin, ti taga Bagyo. And binggit or kinya tayo nga igorots. At lest i-share na ti kaalyado na ti real situation dita ayan tayo. Kudos BP. God bless your heart. More power. Sabi ni Mami Marian mga kababayan. Tinagalog ko sana. Nice dakkel nga advantage. Nice daw, malaking adbentaha dahil close ito ni Senator Robin. At close ni Senator Robin ang mga taga Bagyo at Benguet at mga Igorot. Alam niyo ba mga kababayan na si Senator Robin, may lahi pong Igorot? Yung nanay niya, Carino clan sa Bagyo. Nakita po namin ang mga picture nila mga kababayan. Ayan po yan mga kababayan. Kaya wala na po tayong no? Huwag na po tayong mag-atubili. Pero tingnan natin mga kababayan, may balita dito ngayon sa itong nangyayari ngayon sa araw ng Nininoy ngayon, di ba? Panoorin lang natin saglit. Reject! 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 Vaksinigan! Ibayan ang Panoy! Bilang tanda ng ating protesta at ating pagtutoy sa mga nagdadala ng pera, nagtatanggal sa ating mga aita, tutungisan natin. Yes po. Sir, just 5 minutes po. 5 minutes. Backward. Backward. Sir, alam niyo, sir. Ang istorya dito mga kababayan, yung Paxilica daw. Dito sa BCDE naman ang kanilang tinututulan. Sumiklab ang tensyon sa Paxilica. At ito naman mga kababayan, nagreklamo itong absolute fake news atong binatikos ang pahayag ni Pres Bongbong Marcos sa ill-gotten wealth. Ano ko na lang mga kababayan kasi nga panahon ni Ninoy ngayon. Kaya lang itong panahon ni Ninoy ngayon ay itong kanyang anak, panoorin natin. Saan na ba yun? Trigger warning, mention to suicide. Ano to? Nagsagawa ng reenactment ang pulis regional sa lugar ng natagpuan ng mga labi ng sa San Rafael, Bulacan. Alam nyo mga kababayan,
ito pong pangyayari ngayon. Sunod-sunod na po. May mga balita po ngayon na nakakatakot, oh. Ito po, oh. Ayan po mga kababayan, no. Ayan, no. Sunod-sunod po ito mga kababayan. Hindi ko na pwede papakita sa inyo. Ano, karahasan po ito mga pagpatay. Halos Luzon, Visayas, Mindanao na po ito mga kababayan na balita. Caloocan, Bulacan, Mindanao. Oh, ayan po mga kababayan, no. Hindi ko na po iano sa inyo kasi sensitibo si ayan po yan, no. Oh. Sensitibo si YouTube mga kababayan. Oh, ayan po. Ayan po, nakakatakot po. At bukod sa nakakatakot, ito po ang nakakatakot mga kababayan. Kasi hindi pala makita ng buo. Wait lang. Ayan, no. Nasa baba kasi. Nakikita nyo na? Agoy. Sandali tatanggalin ko lang yung ano. Ayan. Si Chris Aquino mga kababayan, ayun po. Ang kanyang tatay, sabi dito sa caption nito, nagpabaril pa ako tapos Marcos na rin pala kayo ngayon. Marcos na po itong si Chris Aquino. Natatandaan ko ito dati si Chris Aquino mga kababayan. Nung malakas-lakas pa ito, sumisigaw ito noon, pagka lumaban si Marcos Jr. pagka-presidente, tatakbo rin siyang presidente. Yun pala, hindi na siya tumakbo. Nakisama na siya kay Marcos. Galit na galit sila sa magnanakaw noon ng mga Marcos. And tanong, nang maupang mga Marcos, naging kakampi na nila yung mga magnanakaw. Ganon din to si Lini, di ba? Yan po mga kababayan ang history natin ngayon. Ngayon pala ngayon ay August 21. Ito ba yung birthday ni Ninoy? O ito yung nabaril siya? Birthday niya to, no? Matandaan mga kababayan kung ito ba yung nagkabaril sa kanya o birthday niya. Ayan mga kababayan. Nakakalungkot pero may mga tao po na handa pong himurin ang puwet itong administrasyon. Kainin ang kanilang mga isinuka at mga kanilang itinain na tangalan po ng tugtungan nyo na lang mga kababayan. Wala na po akong masabi dyan. Kayo na po ang humusga. At ito pong nakakabahala ngayon ng mga balita. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maya't maya may nababalitaan tayo ng mga patayan. Maya't maya may nababalitaan tayong gulo. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito mga kababayan? Despite na tingnan mo naman sa pag-rally po ng mga supporter ni Tatay Digong, UPI, hindi naman po yan Duterte ano talaga mga kababayan kasi independent po sila, di ba? Pero tingnan po ang nangyayari, tambak-tambak ang mga pulis. Sarado parang garrison ang Malacanang paligid. Di ba? Pero despite na tambak-tambak ang mga pulis natin, ayan po, nalulusutan po sila. Despite na 11 billion ang confidential fund ni Marcos Jr. Nalulusutan po sila. Pero yung 125 million ni VP Sara na napakakarampot at napakaliit, wala pong ganyan na nangyari nung panahon ng si VP Sara pa ang nanunungkulan sa DepEd. Bakit? Kasi nga po, ginamit ni VP Sara ang confidential funds para masawata yung mga ganyang klaseng pangyayari. Mabuti na rin yan mga, sorry. Para bang ganito, okay na rin yan na umalis si VP Inday Sara sa DepEd para malaman nila na may silbi talaga si VP Inday Sara. Ngayon, nang tinanggal nila at umalis si VP Inday Sara, ayan na. Dahil nung panahon ni VP Inday Sara nandiyan siya, napigilan po yan. Wala pong ganyan. Mga kababayan, kung ano pong inyo masasabi, paki-comment nyo po dyan sa baba, sa comment section, pag-uusapan po natin at pupusuan po natin. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!